Kain tayo mga kapanay. Nagluto na naman ako ng kanton. Yung uwi ng asawa ko na kanton. Nagluto ako. Sinahugan ko ng manok saka atay. Atay ng manok. Tapos mayroon akong 3 pirasong chicken wings. Tira kagabi. Kain! Sarap. Sarap talaga ng kanton. Dati ala ko hindi kumain ng kanton. Gusto ko lang talaga yung bihon. Pero ngayon, mas paborito ko na yung kanton. May nagtatanong pala sa akin. Ate, uso rin ba yung mekos-mekos dyan? Di ba uso-uso yung mekos-mekos ngayon? Sili. Bell pepper. Dito, isang nakikita ko naman, depende siguro sa bibilan mo. Meron talagang malinis, meron din namang hindi malinis. Kaya syempre kung bibili ka, titingnan mo muna kung malinis ba yung store o madumi, o yung bang nagtitinda malinis o madumi, ganun. Pero sa totoo lang kasi, hindi talaga ako bumibili ng mga street food. Napakadalang kung kumain ng street food dito. Pati asawa ko kasi, ayaw niya akong pinapakain ng street food dito. Street food. Basta yun na yun, oo. Basta pagkain sa street. Ayaw niya akong pinapakain. Kasi nga, baka daw masira yung tiyan ko. Ay, sa 2 taon ko dito, hanggang ngayon, ayaw niya pa rin ako masyadong pinapakain sa labas. Kahit nung nagpunta kami Islamabad sa terminal, meron doon nagtitinda ng parang inasal na manok, legs, saka wings, ganyan. Ang sarap! Yung sabi ko ayaw kumain, sabi ko bili mo ko niyan. Kasi amoy pa lang ang mukhang ang sarap-sarap na. Tapos sabi ng asawa ko nung kumakain ako, ew, sabi sa akin, bakit ka ako? Sabi, yung nagtitinda niyan, gaganyan, no? Gaganyan. Tapos hahawakan yung chicken, sabi ko, hindi yun. Sabi ko, lamang tiyan. Parang sinasabi ko, lamang tiyan na rin yun. Eh, di ko naman nakikita na gumagano siya. Asawa ko, ayaw. Hindi kumakain to ng mga street food. Madalang. Kaya, pinagtatawanan pa ako pag ako kumakain. Ay, alam, tiwala sa kalahi niya. Ang sarap talaga ng inasal na yun. May video ako nun eh. Ang sarap, nagpabili pa nga ulit ako dahil nabitin ako sa isa eh. Hati kasi kami ni Usman, nabitin ako kaya nagpabili ulit ako ng isa. Yung nakikita nyo kinakain ko na ito, chicken wings, pizza, ayan. Sa Papa Gino lang kami umuorder. Doon lang kami umuorder lagi. Malinis naman doon sa Papa Gino. Sikat dito sa Pakistan yung Papa Gino. Pero pag yung sa tabi-tabi, ayaw ng asawa ko. Alam nyo, magdadalawang taon na ako dito sa Pakistan. Hindi ko pa naranasan kumain sa restaurant dito. Dito sa lugar nila. Nakakain ako dun sa Islamabad, pero dito sa lugar nila, hindi pa. Ewan ko sa asawa ko kung ano lang ba talaga siya, kung naiisip niya lang ba kung marumi o malinis, o baka talaga nagtitipid lang asawa ko. Baka nagkukuripot lang, kaya hindi ako niyayayang kumain sa labas.
Pag lumabas kami, kumakain kami sa ganito, sa Papa Gino. Pero gusto ko kasi maranasan yung sa restaurant, yung pulao, ganyan, biryani. Minsan nga bago umalis, sayain ko. Sabihin ko, magdadalawang taon na ako rito. Hindi pa naranasang kumain. Papasama ko yung biyanan ko. Kaming pamilya, buong pamilya. Maranasan mo lang ng biyanan, ng magulang mo kumain sa restaurant, sabihin ko. Papayag niya. Pupunta pala kami Islamabad, mga kapanay. Pagkatapos na exam ng mga bata. Buong week na to, exam nila eh. Sa kanong nakaraang linggo. Pagkatapos sa exam, pupunta kami Islamabad. Pasyal ko kayo sa Islamabad. Islamabad maganda. Pero hindi kami tutuloy dun sa tinuluyan namin dati. Mahal kasi dun yung mga bilihin eh. Mga pagkain. Saka yung tinira namin medyo mahal din. Merong mas mura kasi. Doon kami sa mas mura kasi kasamahan namin pupunta yung kaibigan niya. Yun na magdadrive sa amin. Hindi na kami magbabas. Sasakyan na lang namin yung sports car ng kaibigan niya. Iniisip ko nga. Sabi ko sasawa kapag ito sinakyan natin. Baka hindi tayo umabot doon kasi nga yung lumang sasakyan ba saka parang titirik ng titirik. Tapos aabot yan, sabi naman ang asawa ko, sige ka, bahala ka. Kaya 2 room ang kukunin namin, yung isa para sa kaibigan niya, tapos yung isa para sa amin. Hala ka, ang sarap ng kanton. Minsan talaga nakakatsamba ako ng masarap na luto eh. Bukas pala maghahanap kami ng tilapia ng asawa ko. Dito kasi sa palengke nila, walang tilapia, puro karpa. Pero uso na kasi tilapia ngayon dahil winter na eh. Kaya sabi ko, yung kasi bayaw ko pag andito, meron siyang nabibilan pero malayo daw. Sabi niya, 30 minutes daw niyang binabiyahe. Sabi ko, tanungin mo yung kapatid mo kung saan niya binibili. Tawagan mo. Sabi ko, maghanap tayong tilapia saka bibi. Papahan pa kong bibi. Isang taon na hindi nakakain ng bibi. I-adobo sa gata ko ulit yung bibi. Dito kasi, pag bumili ka, tatanggalin yung balat. Huhubaran ba nila? Sabi ko, wag mong pa huhubaran. Sabi ko, ako magtatanggal ng balahibo. Kasi masarap yung balat, diba? Sa bibi. Tagal ko nung di nakakain ng adobong manok na may balat. Sinigang na manok na may balat. KFC lang nakakain ako ng may balat dito. Pateto, alam balat to. Harina lang, harina. Alam balat to. Yung mga pritong manok. Alam balat. Harina. Harina lang. Sa KFC lang may balat. Kaya lagi ko namimiss ang KFC. Kagabi pala nakakain ng KFC. Nagpunta kami multang kagabi. Titignan sana namin yung lilipatan namin bahay. Kaso, nalobat yung cellphone ng asawa ko, namimili kami ng damit para kay Usman na isusuot sa Islamabad kasi alang mga damit si Usman na panglamig eh. Si Mariam may damit dahil binigyan ng pinsan ko yan ng mga damit ni Ate Aileen. Kaya mayroong si Mariam. Sabi ko wag na ibili si Mariam, yun na lang susuot, si Usman na lang. Sarap. Parang gusto ko pa yan. Wag na. Bukas naman ulit. Magprutas na lang ako. Bukas naman ulit ako kakain. I-rep ko na lang pag may tira sila Mariam. Nasa school pa sila Mariam eh.
Namili pala kami ng damit, ano. Tapos nalobat yung cellphone ng asawa ko. Eh ngayon, nung bumili kami ng damit ng asawa ko, nakicharge siya. Tinawagan niya yung caretaker na yung mga sa ano, sa Bila ba? Sa Bila. Sa subdivision na pupunta na kami. Eh, alas 10 na, mag-alas 10 na. Kanina pa kita hinihintay, alas 8, sabi na ako. Hindi kita makontak, sabi niya. Ala na yung susi, sabi niya. O sige, saka na lang ulit kami pupunta, sabi ng asawa ko. Kaya ayun, hindi kami napunta dun sa Bila. Pero alam niyo, pinipilit ko pa rin asawa ko na wag nang lumipat. Baka sakaling mapilit ko. Oo, maganda sa Multan kasi city, di ba? Pero magastos din dun. Mas mahal dun, lalo na sa lilipatan namin. Eh, halos nakatira yata dun, marami yata dun nakatira, mga ibang lahi ba? Karagdalasan yata dun. Kasi international eh. Yung hospital international. Tapos pati school, mahal, ang mahal. Monthly bayad, tapos ang mahal. Kaya baka mapilit ko na wag nang lumipat. Sasabihin ko na lang sa isang taon na lang. Ayoko nga lumipat, pagod. Saka yung mga bata nga, iniisip ko. Kailan lang nagka-friend si Mariam sa school. Tapos lilipat na naman, di ba? Iiyak na naman yun. Sinasabi sa akin, teacher, umiiyak daw. Nung bago-bago. Nakakawa ako eh, maninibago na naman. Kaya ayoko talaga lumipat eh. Sige mga panay ha. Haba na naman kwento natin, oh. Babush!